Pinalagaan ni Senate President Tito Soto ang sinabi ng Chinese Embassy spokesperson na political stunt lamang ang resolusyon ng Senado na kumukundina sa mga pahayag ng mga opisyal ng China laban sa Pilipinas. Para naman kay Chinese Ambassador Jing Xuan, dapat mag-usap ang Pilipinas at China para maresolba ang mga anyay hindi pagkakaunawaan. Balitang hatid ni JP Soriano. Tinawag na political stunt ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na si Xi Jinping ang Senate resolution na kumukundina sa mga pahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Aniya, kahit gaano raw karaming resolusyon ang ipasa ng mga mambabatas sa Pilipinas, hindi raw nito mapapahina ang kanilang paninindigan na labanan ang mga umano'y malisyosong kilos laban sa China. Para lang din daw sa political na interes ang mga ginagawa ng mga mambabatas na anyay kaunti ang nalalaman ukol sa diplomasya. Sa pagtitipon ng Chinese New Year reception kagabi, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Qing Chuan na dapat upuan at pag-usapan ng China at Pilipinas ang mga anyay hindi pagkakaunawaan. Hindi raw nila hahayaang pahinain ng bangayan ng mga opisyal ng Pilipinas at China ang bilateral relationship ng dalawang bansa. Let's sit down, let's talk, let's find ways to manage differences. Gayunman, hindi raw mag-aatubili ang China na pumalag sa anyay nagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa China. So as we advance China-Philippines cooperation, sometimes we also hear some noise from time to time. It seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. It is the mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Matatandaang kinondena at ipinurotesta ng Chinese Embassy ang mga naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Iginiit ni Tariela, pagtatanggol lang yon sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinuportahan ng ilang senador si Tariela at naghain ng resolusyon na inadapt sa plenaryo sa Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, tila gusto raw silang patahimikin ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Inakusahan daw ni Xi ng paninindak ang mga senador habang patuloy raw ang mga walang galang na pahayag ni Xi sa mga mambabatas. Anya, respect begets respect. Sa gitna ng issue, umaasa raw ang ambassador ng China sa Pilipinas, uusad na ang pag-uusap sa Code of Conduct o COC na mahigit isang dekada ng pilit binubuo. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. We all hope that we can speed up consultations on what we call COC, Code of Conduct in the South China Sea. So reaching that agreement would lay a solid foundation for managing maritime differences. Ang COC ay ang binabalangkas na kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas, pati na rin ang ilang bansa sa ASEAN na may inaangking bahagi sa South China Sea. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea na bahagi raw ng kanilang 9 o 10-dash line historical map. Ibinasura ng 2016 Arbitral Award ang pag-aangking ito ng China at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dumalo sa pagtitipon si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang ambassadors ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, gaya ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.